Sa mga gustong mag-looks maxing diyan, meron si Parkotter na recommendation sa looks maxing tools and skincare product. Pakiklik na lang sa description below Shopee or Lazada at TikTok Shop. Best revenge is forgiveness, spiritual war on self-improvement. Ang pinakamagandang gawin mo sa paghihiganti ay magpatawad. Paano ko ba nasabi? Ayon sa nasa spiritual na tayo ng looks maxing at self-improvement, kasi kung ikaw ay nasa self-improvement patungkol sa paano ka magpapakabanal sa gawang mabuti, kahit na mabuti ka na, lika pa rin maiwasan na ikaw ay magkasala. Maging sa akala at lalo na sa gawa. Kasi maling akala o masamang akala pa lang nagkakasala na tayo mga tao. Kahit ako mismo nagkakasala ako sa akala, sa mga pag-iisip ko, kasi pinapaisip ako ng mga demonyo ng mga masama na maaring ako ay pagalitin, basilosin o magsabi ng nakakasakit ng damdamin sa kapatid. Para ako ay magkasala, na it's inevitable na tayo ay magkasala. Di natin yun may iwasan. Binanggit na sa Biblia na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti ngunit nagkakasala. Inaamin ko na nagkakasala pa rin ako hanggang ngayon. Habang binabasa ko ang script na ito, dami kong naalala na masamang ginawa sa akin na kaya ako nababagabag, kasi lahat ng tao nagkakasala. Totoong nasa Biblia na sabi lahat tayo nagkakasala. Kaya kung ang isang tao ay nagsabi na wala siyang kasalanan, ay wala pa sa katotohanan. Sinabi yun ng Biblia. Ganito ang best revenge na magagawa mo ay magpatawad. Bakit? Bakit kung gusto kong gumanti, bro April? Bakit pa ako magpapatawad? Kasi ang pagpapatawad ay paraan para ikaw din ay magpatawad ng Diyos. Kung ang Diyos walang kasalanan nagpapatawad, ikaw na nagkakasala, dapat ikaw ay lalong magpatawad din. Kasi ang paghihiganti, gawa ng laman yon. Ang pagsiselos, paninibugho, kapuotan sa kapatid, gawa po ng laman yon. Kaya ikaw na nasa self-improvement bilang Kristiyano, ang best na magagawa mo ay magpatawad sa kapatid mo. Kasi ganito, lahat tayo may kahalayan, lahat tayo nagkakagusto. Sa Biblia, bawat isa'y natutokso sa masamang pita, nahihikayat na gumawa ng masama. Kung yari, ang pangulit mo sa crush mo ang crush mo ay naiirata sa'yo. Sinabing pangit ka kaya ka nireject. Nung na-reject ka, nasaktan ka at napahiya ka pa at sinampal. Kaya gusto mong gumanti sa pamamagitan ng looks maxing na ikaw ay pogi. Pogi na gusto mo nang gumanti. Sinong pangit ngayon at sa crush mo ay nag-glow down at may boyfriend, ikaw naman ay nag-glow up? Actually, ako talaga yun nangyari sa akin, na nag-glow up ako sa looks maxing. Alam ko masyadong nakakainis ang phone na camera, pero pag nasa salamin ako, pogi ako. Pag nasa-selfie ako, pangit ako dahil sa camera distortion. Kaya kung sa tingin nyo pangit ako, okay lang. Wala akong pake. Ito na, back to my story, na pinatawad ko na ang crush ko na nag-reject sa akin. Kaya ang best revenge is forgiveness. Ang pagpapatawad ay makakatulong sa iyong looks maxing. Ito ang benepisyo ng pagpapatawad. Una, ang mental health, na benefit na mag-reduce ang stress at anxiety kung magpapatawad ka. Malolower nito ang stress hormones para maging kalmado ka. At pangalawa, mag-improve ang mood mo, na wala kang depression at positive ang emosyon mo. At pangatlo, na encourages resilience, na ang pagiging adaption mo para makamove on ka sa iyong painful experience. Madali na lang sa iyo makabangon sa darating na challenges. Mag-improve ka din nito ang physical health mo kung ikaw ay magpapatawad, tulad ng una, better sleep. Ikaw ay makakatulog ng mahimbing kasi nilet go mo na ang problema, kasi nagpatawad ka na. Heart health, ang puso mo, wala kang sakit sa puso kasi nagpapatawad ka, ay maiiwasan nito ang heart disease. Pain reduction, dahil sa emosyon, magkakasakit ka sa physical kasi hindi ka nagpapatawad, nakakapagpasakit yon. At emotional growth, makakatulong ang pagpapatawad na ma-restore ang relation mo, kasi nagkakabati kayo, bati-bati kayo, at
nag-promotes inner peace na may pag-asa ka sa darating na araw ng walang kapaitan para ma-enjoy ang buhay. At ito pa ang na-research ko. Ito yung mga na-research ko ayon sa John Hopkins Medicine. Kasi ang pagpapatawad ay nakakatulong sa iyo na huwag magkasakit. Binanggit din ito ni Brother Eli sa video na nakakasama ang di magpatawad kasi ang pagpapatawad nakakabuti sa iyo, sa iyong mental health, physical health. Magkakasakit ka kung di ka magpapatawad. Kaya importante din ang pagpapatawad kung ikaw ay nagluluksmaksing. Kasi kailangan wala ka sakit kung nagluluksmaksing ka. Yan ito si Kristo. Ang ating Panginoon ay di nagkasala. Kung ikaw ay nagkakasala, huwag mong hatulan ang sarili mo na which bagong topic. Yan ito. Ang di pagpapatawad sa iyong sarili o hinahatulan na di ka na mapapatawad ay mangyayari sa iyo ay ikaw ay di na mag-aalaga sa iyong sarili dahil di mo mahal ang sarili mo. Ikaw ay may continuous self-destruction. Sinisisi mo ang sarili mo dahil sa genetics or environment kaya ka pangit kasi paniwala mo, kapalaran mo, maging pangit at nag-give up ka na. Sa bidyong ito, don't give up bro. Ikaw ay na black pill kasi delikado ang black pill na mindset kung nag-failed ka mag-looks maxing. Ganito, huwag ka pa rin tumigil mag-looks maxing. Stay consistent sa iyong looks maxing. Don't give up. Manalangin ka sa Diyos na hilingin mo na maging pogi ka kasi yun ang problema mo. Kasi sabi ng Diyos, ilagak mo sa Kanya lahat ng iyong balisa. Kasi may mga ibang black pillars na hindi naniniwala sa Diyos. Naniniwala sila sa evolusyon na which hopeless na wala kang pag-asa kung walang Diyos. Maniwala ka pa rin may Diyos. Maging pogi ka man o pangit kasi kung pangit ka, nagkukulang ka lang sa pag-aalaga ng iyong sarili na you should love yourself. If you love yourself, don't you forgive yourself. Kaya matuto tayong patawarin muna natin ang ating sarili bago tayo mag-looksmaxing. Kasi may mga ibang taong di pinapatawad ang kanilang sarili. Ako naman na nasa spiritual war, alam ko na may mga demonyo nang gugulo para hindi ako makapag-looksmaxing. Kasi ang mga masasamang espiritu nagtutukso sa akin na huwag alagaan ang aking sarili tulad ng pagkain ng junk, panonood ng corn at paglalaro ng games. Ito ang gusto ng mga demonyo na bulagin ka para hindi ka maniwala sa Diyos at maging pangit ka na kung magiging pogi ka, inaalagaan mo sarili mo, magiging makadiyos ka kasi cleanliness is next to godliness. Isasama mo ang pagiging madisiplina sa paggawa ng mabuti kasama ang paggawa ng mabuti na kumain ka ng gulay. Maging mabuti ka sa mga babae, di mo sila minamanyak dahil ikaw ay may pag-ibig sa kapwa at umiiwas ka sa paglalaro ng games kasi ang Diyos ay may kapayapaan kasi ang games ay violente. Kaya makakaiwas ka sa mga bad habits para ikaw ay makapaglingkod sa Diyos ng walang sakit at makakapaglingkod ka ng may mabuting budhi sa kapwa. Ganito, ang pagkalalang sa ating ng Diyos ay para gumawa ng mabuti. Ang katawan natin ay intended sa paglilingkod sa Diyos. Parang makina ng diesel, pag nilagyan mo ng gas, masisira ang makina. Kung ang makina ng panggas ay nilagyan mo ng diesel, masisira. Ang tao ay katulad din nito. Kaya ang katawan natin ay intended na gumawa ng mabuti, hindi masama. At katulad din tayo ng trend, kung inalis tayo sa riles, ay mapapahamak tayo. Kasi ang riles nadaan tayo doon sa na maging mabuti. Kasi yun talaga ang destination natin. Walang ibang destination kundi kapahamakan kung aalis tayo sa lires. Ganon din ang Diyos sa ating looksmaxing journey. Sabi ng Diyos, kumain ka ng healthy para ikaw ay maging mahaba ang buhay mo para makapaglingkod ka sa Diyos ng matagal. Huwag kang kakain ng junk kasi gusto ng Diyos isa lang ang asawa mo. Kaya ayaw ng Diyos na makiapid ka manood ng ball kasi nagagalit ang Diyos kung manonood ka pa ng ball. At nakaka-addict ang ball, masama sa ating utak at mapapahamak tayo kung nanonood ka ng ball. Ganito, gusto ng Diyos na mag-asawa ka para dumami ang mga taong matuwid.
Kasi hindi ka matututong mangligaw kung ikaw ay nanonood ng porn. Gusto ng Diyos na ikaw ay mayroong kapayapaan kasi ayaw ng Diyos na maglaro ka ng games kasi ang games ay may masasamang characters tulad ng dragon, patayan sa games na nakakarumi ng budhi na magpro-promote ito ng pagkakampi-kampi. Kaya wag kang maglaro ng games na anything na may anyo ng masama, iwasan natin. Anyo pa lang ng masama, wag nating tangkilitin, kundi sundin natin ang kalooban ng Diyos na nagbanal tayo mga bros. Ganito, patawarin mo ang sarili mo kung nagkasala ka sa iba. Ay pagsikapan mo i-redeem ang sarili mo na makabawi sa mga taong ayaw sa iyo. Ganito, magpapakumbaba ka, aminin mo na nagkasala ka na na-mess up ka sa luksmaksing mo kasi naging masamang tao ka na gawa ng mga demonyo, ikaw ay pasamain. Sa totoo, kung alam mo sa puso mo na dinadaya ka lang ng kaaway, di naman kasalanang ikamamatay iyon. Ganito ang nangyari sa akin. Dahil sa mga demonyo, nag-hallucinate ako na na-mess up ako sa mga kapatid. Ngayon, tingin na nila sa akin ay masama dahil sa nagawa kong kasalanan. Kaya ako nagpapakumbaba kasi alam ko na ang lahat okay lang po. Magalit man sila sa akin, talagang kagalit-galit ang naganawa ko. Ganito ba? Ano ba talagang nangyari bro April? Yan ito, nangyari sa akin na nag-hallucinate na hinadlangan ako ng mga demonyo. Kasi alam ko na gaano tayo kamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga utos. Kasi kung sinunod mo ang mga utos, magiging perfect ka. Kaso ang problema, di ako perfect. Kaya natakot ako sa Diyos na magkasala. Doon napahayag na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay makapangyarihan ng Diyos na patawarin tayo dahil tinubos tayo ni Kristo. Kasi si Kristo ang perpektong tao na nakasunod sa kautusan. Kaya nanganib ang buhay ko nung nalaman ko ang katotohanan. Sana maabot niyo ang naabot ko na ma-appreciate ang gawa ni Kristo sa atin sa pagtubos sa ating kasalanan. Kasi perpektong tao si Kristo at siya ay Diyos. Ang problema, gusto kong maging perfect at sumunod ako sa lahat ng utos. Kaso ang kahinaan ko ay babae na tinik sa laman ko. Di ko ma-perfect ang utos ng Diyos, kaya kung nagkasala man ako, di ako nahihiyang manalangin sa Diyos na patawarin ang aking kasalanan kasi alam ng Diyos kung sinasadya ko o hindi. Inaamin natin na totoo ito na sabi sa Biblia, bawat tao na tutukso sa masamang pita ay hikayat na ibig sabihin lahat ng tao may kahalayan. Kasangkapan ito para dumami ang mga tao na isang bagay na kahinaan ko. Okay lang sa akin na ako ay makasunod na wag magtipon ng kayamanan o wag maging mayaman. Nagagawa ko na wag matukso sa kayamanan kaso di ko magawa ng tukso sa babae kaya ang babae para sa akin ay kamatayan kung di ako susunod sa Diyos. Pwede naman ako mag-asawa kaso kailangan ko muna maghanap buhay para maghanda sa pag-asawa. Kasi sagrado ang pag-asawa. You want intimacy, then do your obligation. Lingapin mo ang babae, ang mga anak nyo, at ikaw ang provider kung ikaw ay magpapamilya. Kaya ako na self-improvement anyway. Hindi man ako magkaroon ng asawa, meron naman akong Diyos na handa akong patawarin kung magkasalaman ako ng pakikipapid. Ayaw na ayaw ko makiapid manood ng porn kasi masama yun. Loobin po na mapagsanayan ko na makapagtiis kung kalooban ng Diyos na makapagtiis tayo. Part ito ng 7 essentials ng pananampalataya. Kagalingan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid at pag-ibig. Matututo kang magtiis para makarating ka sa pag-ibig na kalooban ng Diyos. Na mayroon tayong pag-ibig kasi ang Diyos ay pag-ibig. Kung may pag-ibig ka, matututo kang magpatawad, magpakumbaba at patawarin ang sarili mo kasi alam ng Diyos na iniibig mo ang Diyos. Gusto ng Diyos na ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong pag-iisip mo. Pangalawa nito ay ibigin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili.
Ganit, sino ang kapwa mo? Hindi ka ba tao? Kung paano ang tao nagugutom, dapat naawa ka kasi ikaw din ay nagugutom. Kaya bigyan mo ng pagkain sa charity event kasi naawa ka sa nagugutom. Matuto kang magpatawad sa babaeng pangit na nagkagusto sa iyo kasi naiinis kasi tinitiis mo na lang kasi ikaw din ay may kahalayan. Kaya kung ikaw ay magpapatawad sa mga babaeng may gusto sa iyo kasi ikaw ay nag-looks maxing, realidad na lahat tayo may kahalayan kaya magpapatawad ka rin kasi ikaw din may kahalayan. Kung paanong si Kristo pinatawad tayo kasi naawa si Kristo. Kasi si Kristo ay nagkatawang tao, tinukso si Kristo sa lahat ng bagay kasama na doon ng babae. Tayo bilang Kristiyano, kung paanong si Kristo nagbata sa laman, ganon din tayo mga Kristiyano. Si Kristo ang halimbawa natin na susundin natin. Si Kristo ang mamasdan natin kung sakaling wala akong maintindihan. Si Jesus ang iyong masdan, si Jesus ang pagsaligan, siyang ating kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ang masdan natin, wag si sis, kasi kung susunod tayo sa pita ng ating laman, si sis ang mamasdan mo. Kung di may ibang lyrics. Si sis ang iyong masdan, si sis ang iyong ligawan, ngunit di ka nagpaalam. Nakakatawa kasi kung kapatid ka, binata o dalaga, magtitiis ka sa laman mo. Lahat tayo may kahalayan na something na di natin makokontrol. Lahat ng tao nagkakasala. Sinabi ng Diyos na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti, ngunit nagkakasala. Kung sinabi mong wala kang kasalanan, wala ka sa katotohanan, ikaw ay sinungaling ko sinabi mong wala kang kasalanan. Kaya magpatawaran tayo mga kapatid. Forgive others like God forgive us. Kaya sana may natutunan kayo na why forgiveness is best revenge. Kailangan mo magpatawad sa ating luksmaxing at self-improvement journey. I still keep fighting my demons hanggang ngayon na binabasa ko yung script na ito. Slobin po sana sa kalooban ng Diyos na maridim ko ang aking sarili na patawarin ako. Kung na-annoyed kayo sa akin, bakit ako natangi? At salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na napagpapaisip ng ganitong content. More videos to come, what a time in God willing. It's not over until you win your clash. And see you in the next video.